Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, Patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang Millennials ng Manila, number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, Millennials ng Baluarte. The Millennials, the Millennials choice. Yes, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, marami kang matututunan. Salita ng Diyos tiyak mong malalaman. Mula sa mga pastor na nagpapugian. Pastor Sunny na pwede mong lapitan. Pastor James na talagang maaasahan. Pastor Franz, Pastor Levi at Pastor Norman. 3 brothers na talagang pangmalakasan. Marami pang iba pero ngayon sila'y pagbigyan. Mga host, aba hindi magpapakabo. Brother Ramon ang nag-iisang machong host. Siyempre si Lola Sweetie na laging pwede. Isa man na ang tawa niyang nakaka-energy. Pero pa, Doc Espina, very bright. Balitaktakan niya talagang mapapa-alright. Lahat yan, dito lamang matatagpuan. Kaya wala nang iba pang dapat puntahan. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Victory Worship, maraming salamat po sa inyo. And that is Triumph. Magandang morning, Metro Manila.
Magandang gabi, Los Angeles. Ito po ang iRadio Out of Phone ng Thursday, June 16, 2022. Wow! Nasa gitnaan na tayo ng buwan ng June. July next week. 2 linggo na lang. Ano? Bali Friday naman dyan sa inyo. And ngayong gabi makakasama natin Pastor James para sa Salita ng Buhay. Alas 8 ng gabi, bali 11 o'clock a.m. dyan sa inyo. Pakiantabayanan po ninyo. Yan ang dapat natin tinututukan at hindi yung kung ano-ano lang. Sana ay mag-notes tayo tuwing meron pong mga ganitong klaseng mga mensahe ng ating Panginoon. At magandang hapon naman sa ating mga kasamahan dyan sa mga kaibigan ko nanonood dyan sa Molina Medical Center. Yan. Kumusta kayo dyan mga kaibigan? Anong pangalan na ito? Sino? Ron Chia, si Bobot. Ayan. Bobot Mortis? Hindi. Bobot Kala Mortis. Si Bobot. Si Edgar Mortis? Oo, si Bobot Mortis. Tao kasi sa kanya kamukha ni Bobot Mortis eh. Oh. Ayan. Sino ba? Ay, nakalimutan ko yung mga pangalan nilang lahat. Anyway, happy listening at happy viewing sa inyo dyan. Umati ka naman, Kurach. Okay. Alam na this, ba't ako nakasombrero? Maganda pa rin tayo. Very busy ang lola. Dito ako nagtrabaho sa bahay. Very busy. May ginagawa dyan, may ginagawa doon. Sabay-sabay. Utos ng boss, utos dyan. Allah. Rumble na. Yon. Yes. Yon. Naka-smile na yung caption ni Papsi. Sabi nila. Kasi masakit lang ipin niya noon, kaya nakaganon siya. Ganon. Ang ipin daw. Oo. Aha. Okay, so maganda talaga tayo. Wala silang magagawa. Mukhang nainitan ka. Kailangan ko takpan yung buhok ko at kung saan na napupunta. Ayan, alam na nila yan. Pag nakasombrero po siya, ibig sabihin niya, hindi siya naligo. Ganon. Ano, grabe ka. Hindi ko naayos yung buhok ko. Ganon. Alam mo, ginahanap ka na ng barberia doon sa kabilang kanto. Magpapagupit na nga ako, yung maikli. Kaya ano? As in, maikli. Kay Pastor Henry, mahusay magupit yan. Oo nga, no? Gumugupit din ng mga babae yan. Kaya, subukan pagupit. Ayan. Arlene Tiago. Magkukulay ako. Si Manang yung blonde. Magpapablond ako. Hindi, alam mo maganda niya. Diba? Kulay itim lahat. Tapos yung gitna, pakulayan mo ng puti. Pag gitna, pahati na gano'n. Squirrel. Skunk. Ay, skunk siya. Skunk. Alam mo ba yung skunk? Yung skunk, isang klase ng hayop. Mabaho yun. Mapanghi. Pag naihian kayo nun, ay kahit anong gawin mo ligo, hindi mabubureng amoy nun. Di ihian mo din siya. Wala. Panis ang ihi natin doon. Yan ang panlaban nila eh. Huwag kang uminom ng tubig na 1 linggo. Panghinang ihi. Patay naman ang kidney mo niyan. Okay, uminom ka ng maraming beer. Ayun. Hindi wala talagang... Yung mga skunk po dito, minsan nasasagasaan sa karsada, sa mga freeway. Kapag nagulungan mo yon, nadaanan ng sasakyan, pagbalik mo, pag galing mo sa paggarahe ng sasakyan mo, ay naku, ang baho ng amoy. Kaya dito, alright. Ganyan ang magandang gupit mo. Pakulayan mo ng itim tapos magpapablond ako talaga. Blonde. Di ba? Kulang na lang magpapatangos na ako na ilong. para certified mistisahin. Charot. Napadami ang kain. Hoy, may isa dyan, no? Naparaming kanin niya. Kasalanan Bakit mo. Kaya? Ayan. Hindi masarap. Talaga? Hindi mo nilagyan ng atay. Ganon. Tsaka hindi mo nilagyan ng patatas tsaka ng ano. Hindi nilalagyan ng patatas yon. Minudo? Yeah. Kasi walang patatas, kaya hindi nilagyan ng patatas. Yun. Sinasabi ko Ikaw, mapili ka, nilutuan ka na nga, my G. Ano ba yan? Tapos nilagyan mo ng naghahanap pa. Ang dami naman yung kainan. Wala spread. nga eh. Kung meron, di lahat yung lalagay ko. Tapos nilagyan mo ng konting hotdog. Yun. Yak!
Alam mo naman, hotdog kung anong laman nun, ano? O, yung mga diba? gumaganon-ganon lang. Okay lang naman yun. Masarap Hindi mo na ako mapapakain nun. Boy? Yes. Sige kung kakain. Namar. Bili akong Pure Foods. Pure foods lang. Ah, Ayoko naman talaga hotdog sa totoo lang. Pure Bulate. Kahit noon eh. Ayoko. Paborito niya. Kasi ano yan eh. Parang pag kinakain mo. Ay, nako. Buti pa si Tina. Nasaan na si Tina? Namimiss ko na si Tina. Ay, nasa ano yan? Nasa Cagayan. Ay, Punta siya ng Cagayan. namimiss ko na ang Tina. Buti pa siya tahimik. Ayan. Hindi katulad ng iba dyan. Alam mo Na na. ano? Ay, nako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Saan na kaya si Tina? Saan na si Tina? Tina Tabernilla. Sa Kamanaro. Bakit Mabuti ka pa. nawawala ako? Magparandam ka naman kahit sa kandila man lang. Ay, nako. Hindi katulad yung iba dyan. Konting bagay lang. Sabi ni Bunso, sana all na miss. Anong gagawin mo? Saan yung... Anong gagawin mo kay Kumuha ka lang dyan. para ma-miss mo siya? Anong gagawin mo? Tumayo ka lang dyan, ha? Ayan. Gagalaw. Asan na yun? Tapos, Babatuhin ko siya. Pag tinamaan, pag di tinamaan, na-miss, yan na-miss siya. na-miss siya. Oo. Yan. Yeah. Ay, nako. Okay. No, siya? May nagmamadali. Shout out na natin. Sino na naman Yung yan? pamangkin ni Irene Manalo Gabriel na si Fred Manalo from Mindoro. Ayan, hello po. Di makapaghintay? Okay lang yun. Ba? Tapos- May lakad siguro. Kaya ganun. Hello kay Pastor Fred Manalo from Mindoro. Pastor Fred, Magandang umaga po sa inyo dyan. umabot na tayo ng Mindoro. Aha. Aba? Ayan, shout out tayo. Yan. Baka pwede naman yan. Maimbitahan dito. Ayan. Hello, Oo. Pastor. Diba? Okay, may babatin tayo bago dito. Huwag na natin pakakawalan to. Sino? Neshel Nokomora. Taga saan po si Neshel Nokomora? Nihongo? Bago natin Nihonjin babatin desu lahat. ka? Neshel na hello, good morning din. Ayan. Ohayo Neshel. gozaimasu. Ganon. Ano Ayan na si apelyido? Tina. Morning everyone. Nokomora. Baka. Nokomora. Neshel Nokomora. Baka ang pangalan ng ano? Nokomora. Ano ito? Pangalan ng Hapon. Yung kanyang apelido. Baka Pantare. ang kanyang jowawis ay... Ayan, Hapon. shout out Nokomora family ng Medina. Welcome. Ayan, Medina daw. Medina family. Medina Ayan, family. welcome. Ayan, i-welcome naman natin ang mga newcomers natin sa iRadio. Ayan, welcome po. Sana po'y mag-enjoy kayo. Mapadalas ang inyong pagpunta dito. Yan. Maraming mga kaganapan, paminsan-minsan, bukas. Magsi-celebrate tayo ng Father's Day. Yes. Ayan, wala lang. Just a simple celebration. Bukas makakasama Ayan, natin nandito. si Caselso de Jesus. Yes. Hari ng Kondiman. Okay. 2 linggo na po nag-iensayo. Patay tayo dyan. Haharanayan niya yung mga tatay. Lahat ng mga tatay. Pati yung mga tatay na single. Di ba may single mother, may single father din, di ba? Ayan. Invited pala ni Michelle si Neshel Nokomora. Ayan. From Taytay. Member sila sa church nila. Ayun. Ayan. Sana lahat ganun, nag-i-invite. Oo, marami naman dyan. Parang Marami church, nag-i-invite. di ba? Ganyan. Pagka Ayan. pumunta tayo ng church, nag-i-invite tayo ng pumunta ng church. Sana ganun din ang ginagawa nyo dito. Oo. Meron, marami. Kaya nga dumadami subscribers natin. Ayun. Salamat sa mga nagpapasubscribe. Okay, bumati na ta. Ay, syempre. Bumati na ta. Teka muna, hindi ata ako naka-ready. Ito, Asan yan, na? asalang na yung plaka ko. Nakasalang na yung plaka niya. Tumutunog na. Ayan. Yun, plaka niya. Hindi pa rin. Hindi pa rin. Nasira ang plaka. Ayan. Ito na. Ayan. Okidoki. Alright. Gising. Okay, iRadio. Alas 10, iRadio 18 na umaga. Gising. Maganda. Maganda po tayo lahat, whether they like it or not. Pa-shoutout ako sa pogi kong lolo from Eka Andes Velasco. Ayan.
Ayan, sige. Iba-iba kasi ang lumalabas na pangalan. So, ano na lang yung lumabas? Okay. Number 1 sa listahan ko. Siya naman ang nasa gitna kahapon, si L.A. Lorna Alejandro. Ayan, hello rin kay Faye Cabrera. Si Faye Cabrera. Hello, Faye. Ayan. Aha. Yan naman masisipag nanonood ng iRadio kahit replay, pinanonood. Lahat naman sila, syempre. Alona Velasco, lahat sila nanonood. Yan. Okay, Irene Manalo Gabriel, hello. Hello po. Jola Rodelas, good morning. Ayan, bumalik ulit si Arvinos Reyes. Hello, Arvinos Reyes. Hello. Michelle Medina. And to my sister, Zora Zaida Luis Agustin. At syempre, dalawa tayo para hindi na siya magre-reklamo. Tawagin natin si Nanay. Nanay Dolores. Dolores. Yes. Dolores Cristobal. Ulitin natin. Miss na yun. Ayan. Ayan. Huwag nyo nang sasagutin to. Oh, ba't hindi ka daw nag-hello kay Lorna Alejandro? Sure. Hello kay Moa. Ayan, Hi, Voices Moa. Aaron. Ayan, Cristobal, Rachel Joy Bonete, Paula Velasco Pajares. Pajares. Maridat Gamos, Rosemary Remorta, Lina Flor Azremo Sales. Magandang umaga po sa inyo. Ay, Lina Flor. Hello po. Hello sa lahat. Yan. Okay, Nel Francia. Nel. Ayan, hello po. Ayan, Nora Garcia. At syempre, Rejoice Harfilia. Ayan, visible ka naman. Ayan. At syempre, ang ating kachongki na nasa abroad pa yata. Si Nor Baldovino. Yeah. Ayan, hello kay Marichu Gamos. Yeah. Okay, Hilda. Ayan, di mo daw ba love si Eka? Sabi niya. Sino daw? Eka Andres Velasco, di mo daw ba siya love? Sino yun? Si Eka. Ayan, Lala Carmina. Ayan. At syempre, nandiyan na, nanonood na si Pastor James. Ay, siya. James Valdez. Nakatutok na. Aha. Mr. Nels. Meron ba tayo dyan? Bago yan, ha? Sabi ni Eka, Lola, mag-smile ka o kakanta ako? Mag-smile ka na, dali. Mag-smile ka na kasi kakanta siya. Kumanta ka na lang. Grace Narvato Almario. Siyempre si Michelle Nocomora and Pastor Brother Sammy Santos. Watashi no ko kirai demo anato nokoto wai ashtiru lolo. Ayan. Ano daw? Ewan ko kung ano yun. Watashi no koto kirai demo anato nokoto wo ashtiru lolo. Ano daw? Hindi ko nga alam yung pronounce lang. Hindi ko nga alam sinasabi niya. Okay. Ako wala ko to. Ako wala ko to. Ayan. Ako wala ko to. Ayan. Ano sabi niya na? Ewan ko, basahin mo. Hirap-hirap basahin. Ayan. Sayonara, akin, ano ba ta? Akin, ipil. Di yung mga ganyan. Ay, si Moises. Ano sa Japanese sa Japanese ang pogi? Ano, Ramon Tasca? Ganun. Hindi. Ano? Kamukha ko. Ano yung maganda? Kamukha ko rin. Ay, hindi. Ano, ba din ka? Pagpangit, ano? Kamukha mo. Ako naman, pag maganda ka, kamukha ko. Hello kay Zaren Coronel Magdasal. Ano ka? Kala mo, ha? Ayan. Karen Magdasal. Ano sa Japanese yung kochi ko ito? Kochi ko ito? Ano? Ha? Yung sasakyan ko ito, ano sa Japanese? Kutsi ko to. Hindi. Ano? Koto-koto. Alam ko na yan Pagkotse mo? Ha? Pagkotse mo? Pagkotse ko? Oto-koto. Koto-koto. Oto-koto. Oto-moto. Oto-koto?
Hindi ka marunong mag-Japanese. Ha? Galing mo Ay, marunong ako. Kala mo, ha? Paano? O, sige. Ano sa Japanese ang payat? Payat. Oh. Di mo alam. Alam ko yan. Ako na magsasabi, mas maganda. Sige. Puro buto. Puro buto. Ano daw sa Japanese ang masakit? Ano? Di mo alam. Ano? Harayaku. Hindi. Harayaku. Hindi. Ano? Hindi. Ano nga? Itay. Ayun na. Sabi niya Ayaw na. Ano sa French naman tayo? Para tayong si pork chop, ha? French. Ano naman sa Magaling French? ako dyan, French. Ano naman sa French ang soda, soft drinks, sabi niya. Ano yan? Ano? Sprite. German yun. German ba yun? Wait, gawin natin German. Sablay ka na naman. Patay ka. Sprite. Sumakit ha. Hello, Siren Barkas. Sabi niya, sorry late. Naku huwag kayo nagsusorry Pag nagsorry kayo, magbabayad kayo. Saka yung... Ang magsusorry, may penalty. Ayan. Kaya magpa-late na kayo. Hindi, joke lang. Ay, ang pogi ni Lolo ko, naka-smile, sabi ni Eka Andes Velasco. Hello kay Irene Sabado. Ayan. At syempre, andyan si Tina Tabernilla nakalala. Ayun, buti pa ang Tina. Hello, Tina. Nandyan siya. Kanina pa. Naninis ko na ang Tina. Ganon. Okay. Halika ka, Tina, dito. Halika, lambingin mo nga si Papsi. Halika na rito. Tusok-tusukin. Ayan. Ang pogi talaga ni Papsi pag nasa mood siya. Sabi ni MM. Si Lolo nagpapapilit pa. Sabi ni Eka. Sana all na miss. Ayan, nagsiselos na sila ha. Isa lang ang yung sinasabi mo. Hello, dyan sa New Hampshire. Si Rose Lawton. Good evening. Matutulog na yan. Osang. Si Rose Lawton from New Hampshire. Si Osang Lawton. Ayan, mag-sleep na siya. Ang katinang buhok ko. Malapit niya sa Quiapo. Ayan. Sa Lawton. Lawton. Ayan. Lawton. Good evening, Irene. Okay. Si Ka Arthur Sales. Magandang umaga po sa inyo dyan. At syempre, ang kumari natin na si Jen Nunez. Yes, Marin Hello, Jen. magandang buhay. Magandang buhay sa lahat. Ano ba? Sabi ni Lorna, di muna ako manunood ng 1 year para mamiss naman. Bye. 1 year. Bye. Sabi, ba't 1 year lang? 10 years. Pagbalik mo, wala na iRadio. Good. Ayan. Alright, so... Eto pa. Sino? Dulce Amor. Good morning to everyone. Good evening, At morning, saka si Corinne. Eileen. Yes. Eileen Thursday. Sinabi ko na nga. Biyernes na din sa kanila. Ay. Wala na? Ano daw sa Japanese yung putok? Putok? Kiri-kiri power. Nye. Aalis na rin daw si Rejoice. Di na siya love. Bye. Okay. Wala na? Akala ko alis na kayo Ano yan? Pag nanalo si BBM, mag-a-abroad, hindi naman sila umalis. Para kayong isang reporter doon. Sabi pag nanalo mga Marcos magmamigrate na raw siya. Wow, nakakuha na ba siya kaagad ng visa niya? Wala nang tatanggap sa kanya. Nakakuha na siya ng visa niya. Hello kay Pastor Arwen Nunez. Hello. Hello, talaga umiiyak na si LA. Pastor si Sammy Karen Santos. Bayan, Brother Sammy Santos. Ayan, oo.
Nandyan din siya. Nakangiti pa yung pagbay ni Lolo sa akin. Sabi ni Rejoice. Ingat kayo. Padala niyo ako ng postcard, ha? Postcard. Okay, sulatan niyo ako. Bye. Oh, isang oras. Nancy Zembrano. Hello, pare ko. Nice hat. Yes, pare. Gusto ba to? Ayan, kumpare ko yan. Yung malalapit dyan sa Pampanga. Puntahan nyo yung Villa Venancia. Ayan, napakaganda po noon. Mag-arkilay nyo. Araw-araw, kada may magpapareserve doon. Bago lagi ang tubig sa swimming pool. Ayan, walang chlorine. Kaya laging fresh ang water. Villa Venancia. Ayan, makikita nyo yan sa website. Hanapin nyo lang puntahan po ninyo sa Pampanga. Villa Venancia. San Fernando lang, malapit lang. Subok na matibay. Pwede kayong kung may meron kayong mga events, punta kayo doon. Siyempre, muna kayo. Ahead of time kasi marami na po. Ang nagpapabook, Villa Venancia. Alright. Station ID na tayo. Murang-mura lang. Maraming, kahit ilang tao pwede doon. Okay, station ID na. Okay. ID station na tayo. Ito po ang naglilingkod para sa sambayan ng Pilipino. Yun. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayan ng Pilipino. Ang oras po natin ay 30 minutos makalibas ang ikapito ng gabi. Kami po ay live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California. Hello kay Sister Myrene Kuwanang. Yeah. And Sister May. Sino pa? May nag-check-in dito kanina. Buti pa Sister May, namimiss ko rin. Isa rin. Ayan. Jang Valenzuela. Ayan. Sister May, kung aalis dyan, ha? Huwag kang hihinga. Diyan ka lang. Ayan. Pag hindi na mahihinga Huwag yan kang aalis. Yung English version Diyan ka lang. ni Mat Mamsi. May English version pala siya eh. Sino? Si Mat. Ayan o. Ayan. Ay, padala ko sa'yo ha. Ayan. Buti pa itong batang to, may pakinabang eh. Uy. Grabe ka naman magsalita, sweetie. Huwag kang ganyan, uy. Hindi ka talaga naman. May pakinabang na talaga. Maliit pa siyempre lang nagbo-broadcast na siya. Oo. Kaya nga, pinopromote ko yung mga niya eh. Tess Salas Lasak. Ayan. Ayan. Magandang umaga po. Ayan. Nandyan na yan. Ano yung pinadala mo? Yung English version niya. Yes. Ayun. Andyan na. Dati tumutunog eh. Oo nga eh. Ngayon, hindi na tumutunog. Bakit kaya? Bago na messenger ngayon. Ayun. Ayun, ganun pala yun. Ay, ba't ganun? Nakurap. Oo. Ayan. Hindi. Subukan natin i-play. Ayan. May bagong version. This is iRadio. servicing Servicing the Filipino Wala ka pa rin. people. Wala ka talaga. Hanggang doon pa rin. Pinipino daw. Pinipino. Ay. Wala. Yan. Pero okay na, no? Yan. Bukas niyan, artista na yan. Sabi ni, idol ka, Papsi. Idol ka daw. Ayan. Ni Mat. Kaso, si Mangot ka daw. Sabi niya. Ay, naku, naputol ko. Ayan. Sabi naman, Michelle, tara, Eka, magbakasyon muna tayo. Baka sakali mamiss din tayo ni Lolo. Bye! Dito kayo magbakasyon. Ayan. Alright. Ba't ba ka sumisigaw? Ayaw ko sa'yo. Hindi ko rin alam eh. Alright. Ayan naman. Masakit ngipin mo? Ayan ba? Masakit ang tiyan ko. Haraya ko. Sige na. Paikutin mo na. Bakit? Yung babasahin mo. Anong paikutin? Ayan. Alright. Eto. Binubuklat ko lang eh. Okay. Ang sabi Todits, yun na natin, titingnan ko muna.
The lessons of tough times. Ayun, tough times, di ba? Yung panahon ng taghirap o yung panahon na Kagipitan. tough eh. Tough. Yung you're in a difficult situation. Pagsubok. Yung mga pagsubok. Ayan. The lessons of tough times, we are in a 2 minutes a day beating stress. Ayan. Sana nakakapagdulot din to sa atin ng konting kaluwagan ng ating dibdib. Ayan. Sana nakakapulit din tayo ng konting aral dito sa ating mga binabasa. Okay. The lessons of tough times. Proverbs 28:13. If you hide your sins, you will not succeed. If you confess and reject them, you will receive mercy. Ayan. Hindi mo kayang itago ang iyong kasalanan. Maaring tinatago mo sa ibang tao, pero sa Diyos, alam niya ang kasalanan mo. Alam niya. Sabi dito sa libro, everybody makes mistakes, and so will you. In fact, Winston Churchill once observed, success is going from failure to failure without loss of enthusiasm. What was good for Churchill is also good for you. You should expect to make mistakes, plenty of mistakes, but you should not allow those missteps to rob you of the enthusiasm you need to fulfill God's plan for your life. Ayan. Ibig niyan sabihin dito, siyempre lahat tayo ay nagkakaroon ng mga mistakes. Araw-araw, nagkakasala po tayo. But sabi dito sa binabasa natin, wag daw nating i-allow itong mga missteps na ito na yung to rob you of the enthusiasm, yung ating pagiging enthusiastic na siguro sabi dito gumawa ng mabuti or ano ba tawag dito, yung hindi nawawala ang ating faith kasi you need to fulfill God's plan for your life. Yung enthusiasm, yung parang may mga gusto tayong gawin, wag po tayong titigil. Kailangan i-continue natin yun. Nagkakaroon tayo ng mga mistakes eh. Lagi naman. We're just mortal, sabi nga. Kaya dire-diretso yan. Pero sabi dun sa unang binasa natin eh, if you hide your sins, you will not succeed. If you confess and reject them, you will receive mercy. O diba? Kailan naman i-confess natin? Direkta kay Lord. Yan, hindi tayo dadaan sa iba. Direct sa Panginoon ang ating pag-confess. Kasi alam niya yung mga pagkakasala natin. We are imperfect people living in an imperfect world. O diba? Mistakes are simply part of the price we pay for being here. But even though mistakes are an inevitable part of life's journey, repeated mistakes should not be. Ayan. It's like, but even though mistakes are an inevitable part of life's journey. Ayan. Ano na yan? Kumbaga part na ng buhay natin yan. But yung mga mistakes natin wag na po natin ulitin. Ayan. When we commit the inevitable blunders of life, we must correct them, learn from them, and pray for the wisdom not to repeat them. O diba? Wag na tayong paulit-ulit, ganon. When we do, our mistakes become lesson. It should be a learning, ano tawag doon? A learning experience. Dapat natin yun, stepping stone natin na naging, dahil doon sa mga mistakes na yun, natuto tayo. So, sa future, hindi na natin gagawin yung mga mistakes. When we do, our mistakes become lesson and our lives become adventures in growth, not stagnation. Hindi lang nakatambay yung natin, and our lives become adventures in growth, not stagnation. Ayan, yung stagnation is hindi gumagalaw. Okay. Have you made a mistake or 3? Of course you have. But here's the big question. Have you used your mistakes as stumbling blocks or stepping stones? Oh, diba? The answer to that question will determine how well you will perform
in every aspect of your life. Ayan. So, kadalasan naman yung mga mistakes natin in the past, yun ang nagiging natin lesson na para mag-improve tayo, yung mag-move forward tayo para sa mabuti, hindi sa masama. Yan. Here are some great thoughts. Susan Lenkels. Okay, we became a failure when we allow mistakes to take away our ability to learn, give, grow, and try again. Sige. Kaya yung mga mistakes na yan, leave it in the past. Iwanan mo. Huwag mong pagsunurin. Ayan. Tadyakan nyo na para hindi na lalapit sa atin. Di ba? Siyempre, kalimutan na. Past is past. Sabi nga, be bygones, be bygones. Okay? Let be bygones. Let be bygones, be bygones. Stress buster. Fix it sooner rather than later. When you make mistake, the time to make things better is now, not later. The sooner you address your problem, the less stress you'll have to endure. So self-explanatory. Kung ano man yung mga pagkukulang natin, i-correct na natin kaagad. We should ask God's wisdom. Yes. Kailangan magbago na. Huwag tayong magre-rely lang po sa ating sarili. Hindi po ba? Ayan. Sabi nga ni Glenda, charge to experience. Ika nga, charge to okay. Hello, Glenda. Glenda May. Let bygones be bygones. Move on na. Okay? Tama kayo dyan. Move on na. Yung nakalipas na. But, yun ay naging parte ng buhay natin. So, gagawin natin yung parang para maka-move forward tayo ng mas maganda. Yung mga mistakes natin in the past, yun ang magiging basihan natin na sa future, hindi na natin gagawin. Although God has plans for everyone, but gagamitin natin yun para maging makausog-usog tayo sa ikabubuti. Para mag-move on. Sa ikabubuti ng sarili mo. And of course, we have to pray. Yun. Yung mga gagawin natin, kailangan laging may kasama ang blessing ng Panginoon. We should always ask God's wisdom. And di ba, Sweetie? What'd you say? You wanna sing? Sing? Ayan. Sige, mag-ano ka na. Tawagin mo na si ano. Sino? Si ano. Tawagin mo. Hindi. Ano? Kukunti lang sila. Iyan mo na. Abe. Iyan mo na. Huwag na lang. Ayan. Okay. Nasa 40 sila. Pag umabot ng 50. Ayan na. Tsaka na lang. Okay. Habang teka, asan na ba yung mga listahan ko? Ayan. Gumagawa ko ng listahan dito. May pagbibigyan ako nito para gagawan niya ako ng mga kanta ko. Alam niyo naman si Lola niya, centennial na to. Sino nakalagay dyan? Mga kanta yan. Tina Tabernilla. Nasa Cagayan si Tina. Oo. Ayan. Ma'am, yung request ko po. Goodness of God na Tagalog. Pinakinggan ko pa lang. Tagal naman in the making na yan. Pinakinggan ko pa lang. Ang hirap kaya. Siyempre, mas sanay ako dun sa ayan. Ilagay mo nga yun, Goodness of God. Huh? Yeah. What's wrong? Again? No, I haven't sang that yet. Again? What you talking about? Nothing. See? Alright, so sino ang gustong kumanta? Kakanta siya. Tatawagin namin. Gusto kong iboto si ano. Sino? Taas ang kamay. Sino? Si Glenda, pakantayin Walang si Glenda. rureta. Okay? Wala na, pinatay ko na si Rureta. Hindi na babalik dito yun. Si Rureta. No more Rureta. Yun ang laman ng hinihintay niyo parati. Buti pa si Rureta. Pati pa daw ni nakataas. Nakataas daw pati paan ni Eka. Wala na, patay na si Rureta. Ano kakantay mo? Goodness? Si paring Vince daw kakanta siya. Pare, okay na. Okay na. Sarado na kami. Patapos na kami.
Oo. Si Nancy daw. Ayan. Kakata. Si Eka daw. Eka. Ayan. Nilagay mo na? Ito na. Ano nga ba yung sinabi ko? Goodness. Goodness. If you've tried growing Yung your magandang version naman Iba naman to. Oo. Ano ito? Key of G. Ewan ko. Female naman talaga yan. AB minor. Always sing of the goodness of God. We say thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you for another day. Ayan. Nag-uusap sila ng puwet, sakit sa puwet habang ng biyahe. Merong magpapadala. Magpapadala si Tino ng bibingka. Buti pa si Tina. Sabi ni Michelle, naghulog ako ng 1 million yung request ko kasama kang tumanda. Alam mo ba yon? Si Padilla. Hindi. Hindi. Kinanta natin yata dati yun eh. Dati yun. Ito naman, Kiji. Mm. Nakakaasar. Gusto ko duet kami ni Tina. Sige. Tina! Tina. Tina, where are you? Yan. Diba? Kaya kukulitin ko na si Mami. Ma, Iampunin na si Tina. Ayusin mo ng visa ni Tina. Pag kinuha si Tina, ano yan? Package yan, kasama si Rod. Oo, susunod. Pagkatapos ng mga... Diba? Siguro 1 taon. Yan. Pagka na-approve na yung kanyang green card. Wow! Ayos! Alright, so... Wala na, 10 minutes na lang. Oo nga eh. 10 minutes pa. 10 minutes pa. Bago mag 8:00. Okay. O, Sino? Ayan, narinig mo May yan. pasabog. Ay, hindi ko alam yan. Hangover pa po ako. Hangover pa ako, inshallah. Ano inshallah? Inshallah, di ba, Soshi? Hangover ka? Bakit? Ano na naman ininom mo? Minum ka na naman tuba. Lambanog. Ba't may hangover ka? May lambanog. Minom ka na lambanog? Tumira ka ng lambanog. Ganon? Naalala ko yan nung Ayan, papadala da. Ayan, paggawa mo na yung passport mo, Ako, Tina. nagpresenta, ayaw akong kajuwet. Sino? Yan. Si Eka daw. Pag ikaw tinawagan ko at hindi ka kumanta, ambot sa imo. Ayan. Alright, so since wala pa rin hindi nyo na love si Doc SP, ayaw nyo kantahin yung kanta niya. Nagmamakaawa. Hindi naman nagmamakaawa. Hindi na raw siya babalik dito. Ibig sabihin, no, magbibigay na nga siya ng 2,000 hanggang 1,000, ayaw pa rin nilang kantahin, no? What's wrong? Ayaw na rin. Ako nga gusto kong kantahin, ayaw naman niya ganun talaga. Ayun pala, may hangover sa biyahe. May hangover siya. Mali naman ang ginamit mong word. Hindi hangover. Meron kang jet lag. Jet lag. Para sosyal. Diba? Na jet lag ka. Oo. Naku, ang mga bus kaya, minsan mauga-ugayan, ano? Jet lag, hindi hangover. Alam mo nung araw, nung wala pa yung mga klex na yan. Anong klex? Yung mga NCLEX. Lex, diba? Sa ganyan. Pag magbibiyahe kami ng Pangasinan lang, 8 hours. Ngayon, 2 hours na lang. Di ba nung yung huling pumunta tayo doon? 3 hours naman. 3 hours. Kasi merong radar doon sa ano eh. Kaya hindi sila makapagpatakbo ng matuloy. Nga pala, hindi pwedeng mabilis masyado. Kailangan nasa speed limit. Yes. Buti nga ganun, ano? May mga radar na rin doon. Mainam yung ganun. Para safe lahat. Nandiyan na si Mami Karing Pascua. Ayan, Mother. Hello, Mami. Sinasabi ko sa'yo, Mother. Yung pangako mo, ayan. Hinahanap na nila. At saka si Tina, magpapagawa na daw siya ng passport niya. At asikasuhin niya na yung kanyang application para ma-petition na ninyo, ma. Uuwi si Mother ng August. Kailan ba uwi ni Mami? 15. 15, araw ng birthday ko. Yes. Uwi si Mami ng August 15. Ayan, kaya imimit niya si Tina. Mag-uusap na sila doon kung ano yung gagawin. So, Tina, kung ready ka na. The greatest prankster daw si Mami.
Si Mami. Nagpa-prank. Sabi pa nga niya kahapon dodoblehin ko, sabi pa niya ulit. Kahit anong gawin mo, hindi wala kang makikitang kulay doon talaga Itong nanay ko Tama talaga. naman, Minsan unity. din, pasaway din tong nanay ko. Kaya sabi ko sa kanya, magpe-penalty ka dyan, ma, ha? Kaya babalik natin sa kanila yung pinaprank mo sila. Kaya, okay. Tawagin na natin si Pastor James. Okay. Hello, Caris Cristobal. Kanina, na 40 plus ako. Ngayon 23 na lang, nawala yung kalahati. Nasaan na kayo? Yun nga. Kaya, sabi ko sa iyo, pagka mag-uumpisa na yung mga... Celebrate kami ng birthday daw, August 27 ni Tina. Pero ang tanong yan, desidido na ba daw siya? Kung hindi siya desidido, wag na natin ituloy ito. No? Maghihirap lang magpapagod lang tayo. Sabi ni Eka, no, Mami, okay na po kami. Huwag nyo na pong doblehin. Magpa-prank ulit si Mami. Kaya Tina, andyan si Mami ngayon. Pinatatanong niya kung seryoso ka ba daw talaga. Kung hindi ka seryoso, huwag na nating ituloy ito. Kaya, ayan. Kahanap na lang tayo ng iba. Okay? Sabi ni Michelle, grabe, kumuha pa ako ng Crayola, pinagsama-sama ko yung kulay. Tinunaw niya. Tinignan niya kung anong lalabas na kulay. Okay ka din. Sabi ni Tina, basta totoo. Kasi si Mami nagpa-prank na kaya hindi na siya pinaniniwalaan. Ay, hindi. Pagka ganitong usapan, hindi nagpa-prank yan. Sabi niya, basta totoo. Baka na prankster na si Mami. Hindi. Kaya nga sabi ko sa kanya, bawiin mo yung ginawa mo. Sabi ko sa kanya. Hindi, pupunta naman natin sa Sabado ng hapon. Kukunin ko yung penalty na... Para sukatan ka na rin pala. Oo, kaya nga, pupunta nga tayo doon. Yes. Okay, sige, tawagin Alright. natin. Pastor James. Jeremiah, Pastor James, are you ready? Ready ka na ba? Okay, sige, tawagan na natin si Pastor James Valdez. Ayan na. Ayan. Bagong ang tunog, Ganun na sila. Ayun. Hi, Jeremiah. Hi there. I need no cream. No, get out of there. Yeah, you better be. Ano daw? Ano sabi niya? Okay? We're good now? Yeah, I cannot see your faces. Why? Nga, no. Bakit why? Asan yung camera natin? Oo nga, Not shown. Okay, wait. Wait a minute. How about now? How about now? No? Huh? Nope. I don't know what happened. But we can see you, Jeremiah. Yeah, we can see. You can see me, but I cannot see you. Yeah, I know. But how did it happen? I don't know what this is a new messenger. Yeah. May bago na ba messenger? Oo. Yan. Binago rin? Yeah, I just downloaded it. So, it's a new one. Let me check. Okay. Okay. Let me see. Hello, Leonardo Arenas. Ayan. Hello, Lala Carmina. Viewers. No, sorry. Jeremiah's birthday on the 18th. Wait, Jeremiah. Let me see. Ay, yung camera mo nakaano Ayan, nakapatay. Let me try this one. C90. This one. Okay. Hindi siya Fly me to the moon and let me be among the stars. Hindi tayo makita. Kasi yung camera ba't nakaganon? Ayan nakapatay. Hello, Philippines. Okay, hold on. Okay. Can you read all those comments? No, you can't read because you can't see us, I can't yeah, see you they're guys. saying here, happy birthday, Jeremiah. Sorry. Thank you. Ayan, happy birthday, Jeremiah. Bakit hindi na ma-share ngayon? Ha? Hindi na? Oo, full screen. Okay. There is something going on. But we can see you, Jeremiah. I know. No. Hold on. Your Ninong Ramon is
doing some configuration. Okay. Yeah. Ay nako, paano bang gagawin ko rito? Hindi ko nagagamitin tong ano na ito. Oo, dapat yung luma na. Yung dati na lang. Oo. Okay. Okay. It's okay as long as you hear us. For now. Yeah. Okay, I put you on the air. There What if you have another cell phone and just look us You can in see me, but we can see you. Yeah. So don't worry about that. As long as they see you. You can see us on a different computer. Yeah, okay. Okay? Kumusta po kayo? Welcome po dito po sa Tiknik pa... No, not Tiknik pa kasi iRadio LA. Ang oras po natin, it's time to say 59 minutes past 9, California... No, Pacific Standard Time. Ay po dito sa Bellflower, California, USA. Why? You better practice more your Tagalog, ha? Okay, it is June 16, 2022. Yes. I'm not gonna make a mistake again, and hopefully you'll be able to see what my iRadio verse for tonight is starting right now in Ephesians chapter 6 verses 1 to 3. This tells us here, children, be obeying your parents in the Lord, for this is right. Be honoring your father and mother, which is the first commandment with a promise, in order that it may be well with you and you may live long live upon the earth. May the good Lord bless you reading God's words. And just excuse me, before I call Pastor James, let me read the text. Ephesians 6:1. You have to listen to this very important point here. Children, be obeying your parents in the Lord, for this is right. This will be our topic for tonight, as obey your parents. Now, ladies and gentlemen, let me go ahead and ask Pastor James Valdez to share devotion for tonight. God bless you. Thank you, Jeremiah. Thank you, Jeremiah. Ayan. Ladies and gentlemen, please welcome the Pink Pastor. And thank you for the birthday greetings. Hopefully we'll see you on Saturday. Yes, we will. Wala yung Pink Wala Pastor. music. Wala music, Pastor. Palitan natin. Ayan na. Harap, patalikod! No! Harap! Wala. Kaya naka-side view akong gano'n eh. Ayan. Kasi, ngayon po ay malungkot. Parang ano yan ginagamit sa mga military honors. Reverie. Mababaril ng 21 shotguns. Saan napunta yung akin? Ngayon po ay nasa panganib po ang buhay ng mga ayan na naman tayo. Ang Golden State. Basketball ang pinag-uusapan natin dito. Tagilid, Pastor. Wala nang pag-asa si Golden State. Uy, leading sila ngayon. Aba. 8 points. Nanood ka pala kanina. Pinapanood ko ngayon, nasa fourth ko Nanonood. Nasa ko na sa last quarter na sila eh. Last quarter, 10 minutes to go. Oh. But anyway, mas importante naman ito kaysa yung basketball. Amen. Siyempre. Sabay lingon ha. Ito yung mga kapatid na sinasabi ko na pag dumadating ang salita ng Diyos at saka yung mga kon dito sa mundo. Yan, mas nauuna yung minsan napapalingon tayo. Kita mo hindi na i-shoot ni Curry. Ganoon kasi nangyari kay Kwan sa naalala ko when it comes to obedience. Ang pinakamasaklap na obedience na nakita ko ay dun sa asawa ni Lot. Sinabihan sila na huwag lilingon. Si Lot. Yun sa Yung asawa ni Lot. Dun sa istorya ng Sodom and Gomorrah. Napakasimple lang yun. Huwag kang lilingon. Sinabihan na siya. Yun lang, parang napakadali, pero napakahirap pala, no? Huwag kang lilingon. Okay, hindi ako lilingon, pero kung bakit naman, napapalingon tayo kapag nag-shoot si Hindi kasi Pastor, hindi niya mag-give up yung mga kayamanan niya, yung mga bagay na
Mamahalin. That's one thing na kaya nga napaka-importante ang obedience. No? Lumingon siya eh. Yun. Kasi lumingon siya, naging bato na asin siya. Naging pillar of salt siya. Hinihila na siya nung angel. Ayaw pa siyang umalis eh. Oo nga eh. Ito naman sa ating pag-aral ngayon sa binasa po ni Jeremiah ay tungkol po sa tayong mga magulang, tayong sa mga anak. Kailangan ituro natin to sa ating mga anak na ang ating mga anak ay magiging obedient sa atin. Kaya children, pero para ito, sinasabihan ni Apostle Paul sa mga bata na tayong mga bata ay dapat makinig. Hindi lang nakikinig, kundi sumusunod. Ayaw pang sumunod. Sumunod sa mga ating mga magulang. Kaya nito, hindi naman ako sumusunod. Kaya manalangin muna tayo. Sige. Ay, mahirap kapag nabawasan ang buhok mo. Nawawala mga wisdom. Pogi ka nga daw, pogi ka, Pastor. Pogi ka. Para kasi Samson, nababawasan ng lakas. Nabawasan. Aba. Hindi, manalangin muna tayo. Kasi mabigat itong tungkol sa obedience. Tayo nga mismo, minsan hindi tayo sumusunod. Sige, manalangin po tayo. Maraming Diyos, magandang araw po sa inyo. At sana po ang inyong presensya po ay mapapasa amin sa tulong ng Banal na Espiritu na sa aming pagbubulay ang mga salita nyo sa sulat ng Epeso ay sana po ay marinig po namin ng may kalinawag, may pagkakalinaw at yun nga ay matatanggap po namin sa aming puso ang ibig sabihin nito para sa amin. At sa ganun nga ay magamit namin to sa pagtutupad sa iyong mga salita at nakakapagbigay ng kalukulan sa iyong pangalan. Salamat o Diyos at basbasan niyo rin po Panginoon ang lahat mga takapakinig dito sa iRadio at saan man sila Panginoon ay bigyan niyo sila ng iyong kapangyarihang marinig nila ang katotohanan na nakabalot po sa inyong mga salita. Pagdidalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesucristo. Amen. Sandali lingon lang ako. Hindi to 70. 12 points. Hirap to. Hindi mo maiwasan. Pinatay itong system dahil Actually, isa sa mga pinakamahirap na gawin ng isang tao is to obey. Because we want to obey what we want to do, di ba? Ang gusto natin, yung nasusunod. But when it comes to mga utos ng mga iba, mahirap, no? Kaya nga sabi nga dito sa verse na to, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Kasi ito ang tamang dapat gawin, yung obey, yung obedience, yung sumunod. But it comes with another one. Kailangan be honoring to your father and mother. Ano ibig sabihin to? We have to honor them. Magkaiba po yung obedience and honoring. Yung obedience ay sinusunod mo. Pero mayroon ba sa puso? Pwede kang sumunod na okay lang gagawin ko dahil sinabi mo, pero wala sa puso. Pwede ka namang sumunod dahil inutos lang sa'yo. Pero iba yung may kalapit na honor. You obey because you respect the person who's giving that command. Dito po sa ating paksa ngayon, pag-uusapan is tayo mga anak, sabi nga dito, ay kailangan po tayong sumunod sa ating mga magulang. Dahil po sila po ay tama. Dahil kapag ang pagsunod natin ay isang tamang gawain. No? Paano naman, sabi, may mga tanong nga paano naman kung mali yung pinapautos ng ating mga magulang? Then, it's your discretion. Kung susundin mo, hindi. No? But again, you have to respect them. No? You have to respect, sabi, be honoring to your father and mother. Respect them. Maraming beses po na nagdi-disobey ako. Pero kagaya nga ng sabi ng salita ng Diyos, no, ay kailangan talaga natin matutuhanan kasi kung
kung di natin magampanan ang pagbibigay ng pagsusunod at pagrerespeto sa ating mga magulang, what more to the Heavenly Father? Ah, ah, sabi nga parang dinadaya natin ang sarili natin. Lord, I love you, or I will follow you, I will obey you, no? I respect you, o kung ano-ano pang ginagawa natin na to show respect to God. Yet, in our earthly parents, mga anak, ay hindi natin nagagawa ito sa ating mga tatay at mga nanay. No? Sabi, mga kapatid, if it is a commandment, then it should be followed. Kapag ito ay utos, it should be followed. Alam niyo kung bakit kung nababali ang isang utos? Ang mangyari nito, kagaya ng sinabi ni Sister Karim kanina, may nabanggit siya na walang magandang idudulot eh. Walang magandang idudulot ito kapag hindi natin sinunod. Sabi nga dito sa verse 3, no, in order that it may be well with you, para maging maayos in both parties, sa parents at the same time sa mga bata. Dahil nga ito po yung araw or ito yung linggo ng mga tatay, no, ay bigyan natin sila ng ating pagsunod at pagrespeto. No? Alam niyo kung bakit sinabi ng Panginoon Diyos o ang sinulat dito na in order that you may be well with you, dahil ito po ay mabibigyan ka ng mahabang buhay. Bakit sinabi ito? You will live long upon the earth. Ibig sabihin ito, it's not that, okay, another one day. It's not that. Na-ordain na kasi ang araw ng buhay mo. Halimbawa, you live 100 days ka lang. Pero hindi ibig sabihin na dahil simunod ka plus 1 day. Maybe with God's grace, magiging totoo yun. Pero ang ibig sabihin nito, na dahil ito, maging ang araw mo, no, ay natadagdagan ng magagandang bagay. No? At ito, nai-enjoy mo sa mundo. Ang ibig sabihin nito, na-enjoy mo ang buhay mo as long as you live in this earth, no. Kaya napaka-importante mga bata, mga anak, no, na tayo minsan naging anak tayo eh. Kung titingnan natin yung mga nakaraan natin, how much did we obey our parents? Are we that obedient as what the Bible tells us? Are we that honoring? Maalala ko nung nagkasungay na ako, akala ko mas magaling na ako sa magulang ko. Akala ko mas magaling na ako sa tatay ko. No? At akala ko mas magaling na ako sa mga nakakatanda sa akin. Alam ko na yung 1 plus 1, no? Dahil nung alam ko na ang answer ay 2, no? Akala ko magaling na ako. No? Sila ay hindi pa. No? Kaya ganoon ang isip ko noon eh. Akala ko all-knowing. Pero ito nga, nung sa pagbabasa ng salita ng Diyos, if we don't take this as something that would help us grow and know our own mistake, we will never grow into the way God wants us to be. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi natin hinahayaan ang salita ng Diyos na palitan ang ating buhay ayon sa kanyang kawani. No? Kaya nga, mga magulang, isa rin to para sa atin, no? We have to know God's word in our life. So that when we know God's word in our life, we know what to tell to our children so that they will obey. Di ba napakaganda yun? Kaya makita nyo pa kapatid, ang napakagandang example dito na ipinakita sa atin ng Diyos ay sa kanyang mga tauhan, sa kanyang mga tao, ibig sabihin, the people of Israel, no? The people, ng mga kanyang piniling tao, which is Israel, no? He in the very beginning, he already commanded the parents, no, to teach who God is to them. So that pag lumaki yung bata, no, kahit anuman ang landas ang pupuntahan niya, hindi siya mahihiwalay sa salita ng Diyos. No? Because they have grasped God's word in their life. No? Totoo po, I guess there is no person in this world na hindi po kumaliwa, no? Lahat naman tayo kumakaliwa. But then because of God's
love, mercy, and His rod, yung staff niya, hinihila tayong pabalik eh. Hinihila tayong pabalik. And yun nga makikita natin kung gaano po tayo kamahal ng Diyos. No? Dahil alam ko minsan, o hindi lang minsan, maraming beses na hindi natin sinusunod ang Diyos. No? Marami pong palituntunin na hindi natin sinusunod ang Diyos. Kaya po siguro ito ang nangyayari sa buhay ng tao. No? Napapaikli ang buhay ng tao. Kaya po makikita nyo po dito sa iba't ibang lugar ng dako ng mundo, hindi na nila sinasama ang Panginoon Diyos sa kanilang tahanan. Kaya nagkakaroon po ng giyera ng bawat pamilya, membro ng pamilya, which is actually has been predicted in the Bible that in the later part, sabi nga dito, mother are going to be in war with their children, and father with the wife, mag-aaway, magkakaroon ng away. At na-experience natin dito, it might be sa kapitbahay natin o mismo sa inyong o sa ating tahanan, no? Nakikita natin to. Why? Because there is the failure of obedience, both parties. Kaya napaka-importante po na kailangan meron tayo yung alituntunin ng Diyos so that we know what is going to be obeyed and what is not going to be followed. Ang napaka-importante dito mga kapatid, it's not just obeying. May kasama dito ng pagre-respeto. Be honoring to your father and mother. Kailangan ibigay natin yung honor na yun, no? Kasi darating din ang panahon na tayo ay magiging magulang, no? O siguro lahat ng mga nakikinig dito ay halos na magulang. We expect that from our children, na to honor us one day, no? Napakasakit sa isang kalooban that when your children is no longer respecting you or honoring you. Napanood ko po sa isang kay Rafi Tulfo, where an 80-year-old man, father, who is a retired colonel pa, no? Ay hindi nirerespeto ng kanyang mga anak at apo. Kaya pati mga apo at mga anak hindi ginagalang yung tatay, no? Dahil lang po sa mga I don't know, mga malilit na bagay hindi na nirespeto. Matanda na 80 years old na siya. Nung narinig ko yung gano'n na para akong binuhusan ng tubig no? Na oh my gulay, sabi ko. I've been there. Sabi ko, I've been there. Kaya napakaganda na mga kapatid, habang may panahon pa, why don't we change our lives into what the Bible tells us? Unang-una, balikan natin sa yung mga taong kung buhay pa sila, balikan natin yung mga taong nagkakautangan natin ng buhay. Na kung nakagawa man tayo ng ganon is to say, Lord, Dad, Ma'am, or Lolo, or Uncle, or Tio, or or Kuya, no? Sorry po sa nagagawa kong mga bagay na mga asal natin na ikinalungkot nila. I know na kapag nakagagawa ang mga anak, mga apo ng mga ganung bagay ay ikinakalungkot po nila. Kung ang mga magulang ay nalulungkot po sa mga bagay na yon, how much more our Heavenly Father na malulungkot sa atin. Kaya habang buhay tayo, habang mayroon pa tayong mga pagkakataon na ayusin yon, why don't we go there? Maybe it's time to say we're sorry to them. So, mga kapatid, ito lang po ang aking mahabilin sa inyong lahat o sa ating lahat, no? Sa ating lahat na sa kaarawan o panahon ng pagtatanghal ng ating mga magulang o ang ating father, mga anak, no? Ano ba naman yung iba ba na natin yung mga ating pride, no? Pride, kung tama man tayo, then wala rin magagawa nun Ang maganda kasi magkakaroon tayo ng magandang relasyon sa ating mga magulang.
And that is how you would show what kind of relationship you have with the Heavenly Father. So maraming salamat po mga kapatid, at I hope and pray na sana po ay nakapulot tayo ng mga aral. Take it away, Brother Ramon. All right, thank you Pastor James. Ganda ng topic. Simple, no? Maiksi pero makabuluhan ito, no? Yung kahapon topic ni Pastor Sam. Pastor Henry. Si Pastor Henry. Yung prodigal son. Prodigal son naman. Oh. Maganda yung sinabi niya. Maganda nga, napakinggan ko. Oh, naalala niya yung kanyang yung anak na binigay na yung mana sa kanya. Tapos nilustay niya lahat yung kanyang mga mana. And then nung mawaldas niya na lahat yon, ang kinakain niya basura na lang eh. So buti pa daw yung mga baboy may kinakain siya, wala nang makain. So naisipan niyang nagbalik loob sa tatay niya. Nung nagbalik siya sa ama niya, sinalubong pa siya. Malayo pa lang nakita na siya at hinabol pa ng ama talaga na niyapos pa siya. Tinawag niya yung kanyang mga anong tawag dito, yung kanyang mga nagsisilbi, no, yung mga kanyang mga katulong. Sabi niya, dali, bigyan niya ng sandals at saka ng damit at saka ng mamahaling singsing at ipinagluto pa, pinagkatay pa ng ng baka. Matatabang baka. Pero yung kapatid nagseselos. Sabi nung isang kapatid. Pero it's yung sa ating sa buhay natin ngayon, yung tungkol sa mga magulang ay habang may respeto dapat sa mga magulang. Ang nangyayari kasi pastor ngayon pagka tumatanda na yung mga magulang. Parang alalay, parang baliwala na no? Hindi na parang wala nang respeto eh. Yeah. Kaya kung mayroon man nakikinig diyan na maaari siguro kamag-anak ko, mga tiyo ko, kakilala ko na mas matanda sa akin ay kilala man siguro nila ako. O mga kaibigan siguro, mga kakilala ko mas nakakatanda sa akin, no, kung may nagawa man akong karumal-dumal, mga bagay na hindi nila ikinatuwa dahil kahindik-hindik bad trip ako or tawag ko yung hindi ako kumusunod. Alam mo naman kung minsan may sungay tayo at tayong buntot, no, this is a very maganda kapag nagkakaroon tayo ng public apology. I would like dito ko na gagamitin ang pagkakataon na humingi ng tawad sa kanila. Dahil gusto ko rin pong mabunutan ng tinik eh. Mabunutan ng tinik. Maaring siguro hindi natin nakupan yun sa ating mga pero tandaan nyo kapag nagmumuning-muning tayo, na may marami parang tinik yung puso natin. Kaya gusto ko rin pong ayusin bilang isang magtuturo din ng salita ng Diyos. Kailangan i-apply ko ito. I-apply ko, may pakita sa kanila na ngayon na alam natin ang tama. Di ba magpatama na tayo, di ba? Iayos na natin. Kaya humiling po ako ng tawad sa inyong lahat, kung man sa mga salita, sa gawa, o maging man sa isip, no, ay may nagawa akong pagpapalapastangan sa inyo. Kasi isang kapalastangan sa isang tao to yung hindi mo sinunod at hindi mo rin respeto. Kaya kahit sa leaders, mga pinuno natin, and to also my leaders, my co-workers, maganda kasi ayusin natin. Kasi sabi nga ng Bible, you do what is right. Kung alam mong mali ka, then do what is right and God will honor that. Ayaw nyo bang ang Diyos ay mabigyan din ng kaluguran, no, and God will favor you sa ginawa mong yan, no? It is also a sign of humility, humble, pagsusuko, no?
Dahil nakita mo yung pagkakamali mo. Oo nga, siguro tama. Naging tama ako sa panahon na yun. Oo nga, naging mali sila. Yet, they still deserve obedience and respect. Kaya, paano, Pastor, yung mga magulang na hindi naging mabuti sa kanilang mga anak? Na pinabayaan na sila pagkatapos ay meron kasi mga ganong na mga magulang na iba naman yun na. Binubugaw pa yung mga anak nila ano? Yeah. Ito lang masasabi ko mga kapatid. Yung mga bata, yung mga anak, children, do your part in obeying your parents and children, no? And to the parents na hindi nila ganon, hindi sila naging mabuting anak magulang. Oo, hindi maging maayos. There's still time to change. There's still time to change. Kaya pinapahabang buhay ng tao, ng Diyos, is that for you to change. And you know that when you change, makikita nyo ang malaking pagbabago na ibibigay ng Panginoon Diyos sa inyo. The things that we have here on earth is nothing compared to what yung mararamdaman mo na ibibigay ng Diyos na kapalit ng mga pagsuko mo, kapalit ng paghingi mo ng tawad. Iyon, walang kapalit po ng mundo niyan. Kasi iba yung ibibigay ng Panginoon Diyos sa iyo. That is what you call the freedom from slavery of sin. No? Yun ibibigay ng Diyos sa iyo. Okay, Pastor, may tanong dito. Ano daw what are the consequences when we disobey our parents or elders? Ang dami, ha? Malaki. Alam niyo ba, hindi mo na pagsunod sa mga magulang mo. Either machichinelas ka, masisintrong ka, masasabunan ka. Yun ang mga consequence nun. Hindi lang yun. Physically, yun ang and emotionally, magkakaroon ka ng emotionally stress yan. Lahat ng bagay. Alam niyo, ang consequence niyan sa spiritual life nyo, no, magiging kung di mo, yun ang sabi ko sa'yo, kung hindi mo ginawa yan, mas lalo hindi mo magagawa sa Panginoon Diyos. Kaya nga sabi, di ba? Kahit sabihin mo, Lord, I will follow you, but you don't follow. Yeah. No? Sabi na pero, whatever you do to the least of my brethren, kung anong ginawa mo sa magulang mo, parang ginawa mo sa Diyos yun. Kung anong ginawa mo sa ibang tao, anong ginawa mo sa tao. It's the same thing. Those are the consequences of it. No, the benefit of obeying, sabi na, you will have long life. Long life. Ayun, yun. Yun ang secret nga, di ba, sabi? Sabi dito, ang long life dito yung kapayapaan. Dito sa mundo na no matter what the stress is, no matter what the hardship na dadaanan mo, dahil sa pagiging obedience mo, magkakaroon ka ng reward niyan What you reap is what you sow. No? Maalala niyo ang Panginoon Diyos. He is a very good example to all of us. In spite of the difficulties that he went under to, no, he obeyed the Father. Nung bata siya, sinunod niya rin ang mga magulang niya. His earthly parents, sinunod rin niya. Hanggang lumaki siya. No? Ganun lang, though ang mga ginagawa niyang pagsunod na yun, ang kapalit nun, puro, sa tingin natin, hindi maganda, no? Hindi maganda. Pero, ang ibinigay naman ng Panginoon Diyos dahil sa kanyang pag-obey niyan, no? Nagkaroon tayo ng salvation because of Him, no? Mayroon akong binabasa nga, actually, yung sa 1 Peter chapter 2. If we follow Christ, ang ginagawa niya, no matter how hard to follow or to obey, no, or to obey, because ganoon din ang ginawa ng Diyos, no. That means that we are in obedience when we follow Christ in His hardship sa mundo. Yes, obedience sometimes ay may kalapit na hardship yan. Pero kapag natagumpayan mo yung obedience na yan, it's something that you would treasure in life. Very good example na lang. Very good example.
When you obey your teachers in school, what happens to you? When you follow instructions of the teachers, what happens to you? Di ba gumaganda ang grades mo? Gumaganda, marami kang nalalaman, marami kang lumalawak ng iyong kaalaman dahil sinunod mo yung instruction that you're going to study this and to do that. At kung nagawa mo yun in 4 years or 6 years, graduate ka sa elementary, graduate ka sa high school, graduate ka na cum laude or summa cum laude, hindi yung toma cum laude na pinagyayabang ka. Graduate ako, tang toma cum laude. Kayabangan nyo. Ganun kami nung kasi yun eh. Alam nyo, kahapon nga, pinapagsabihan ako ni Sister Nelda eh. Natutuwa ka sa 75 na grade. Kasi nung nasa college kami, pag nakakuha kami ng 75, tumatalon na kami sa 7th floor to 1st floor. Sa tuwa namin, napakahirap nga naman. Napakahirap na yung subject na yun. May makapasa ka lang, kontento ka na. Pero sabi sa akin nila, ganun lang, sabi niya, hindi mo pinagsikapan talaga. Ibig sabihin, hindi mo pinagsikapan pag-aralin para man maging 80 o 90 yung grade mo. Parang natuwa ka pa pag 75. Siyempre sabi ko, 75 kasi nahirap eh. Hindi walang mahirap eh. Kasi nahirapan ka dahil hindi ka nag-aral. Totoo yun, mga kapatid. See, when we come, there are different kinds of obedience. Kaya we obey our parents, we obey our teachers, we obey God. Diba? Sa isang bata, isang tao yun, ang dami, mahirap yun, diba? Pero with the grace of God na susundin natin ang mga yan, ang kalapit niyan is we will reap something that is very beneficial in life. Successful people are the ones who obey. Kaya mga kapatid, maganda, yun po kaya kung hindi ka rin obedience, ano nangyari sa'yo, sa yung boss? Mabibigyan ka ng memo, mabibigyan ka ng demotion, matatanggal ka sa trabaho. Pag natanggal ka sa trabaho, wala kang ipapakain sa pamilya, sa bahay. Yun lang naman yun eh. Kasi obedience plays a very important role in one's life. Mabuti nga, hindi tayo nagiging asin kapag di tayo nag-obey, no? Yung bang lumingon ka lang, huwag kang lumingon, naging asin ka na. Yun ang mahirap kapag naging ganun ang kaparusahan ng hindi pag-obey. I think I would say that when it comes to these things, we have to learn how to obey. Kapag hindi sumunod ang mga sundalo sa kanilang commander, sino ngayon ang magtatanggol sa atin? Sino ngayon? Kapag hindi mo inobey ang mga anak, mga bata, hindi inobey ang mga parents, well, alam nyo na siguro ang consequence niyan. Pag bata ka, they have the right to, sabi ng Bible, they will discipline you. As the Father disciplines us also. Kasi tayo din mga magulang. Kapag di tayo nagiging masunurin sa Diyos, nadidisiplina tayo. Yun po ang consequence. There is always a discipline na kasama po sa obedience. Higit sa lahat, importante, may kasamang honor, yung pagre-respeto. Alright. Paano, dapat ba daw susundin ang mga magulang? Lahat ba dapat? Katulad ng halimbawa, magulang na wala nang trabaho, may bisyo pa, ng manginginom na, tapos naninigarilyo pa, may mga bisyo. Dapat ba bang susundin to mga ganitong klaseng magulang, Pastor? Kapag sinabi nilang uminom ka, di huwag mong sundin. Hindi, yung magulang ang yung magulang may bisyo. Yung magulang ang yung mga magulang ang pasaway yan ang... Kung may mga pasaway na mga magulang at alam nyo mali sila, ba't nyo susundin? Ang ibig sabihin naman dito ang sundin is not only just because may utos sila. It's not because if you see their life is like that, susundin mo ba? Kaya we have to be also tactful. Kaya maging kontin tayo, maging wise, maging paraisip tayo tungkol sa mga bagay na yan when it comes to obedience.
There are things that you are not going to obey kapag ganon, and there are things that you must obey. So, dahil ang wala naman kasing bihira yun eh. Kung may mga magulang na yun, mga kapatid, mga anak, pray nyo, ipag-pray nyo yung mga magulang nyo. Para makita nila na, yung anak ko, pinag-pray ako. Baka dun sa prayer na yun, magbago pa yung magulang eh. Pero bihira yun eh. Bihira yung mga ganon. Bihira yung mga ganon. Tayong mga magulang, no, ay dapat unang matuto, ay dapat tayong mga magulang, nakikita natin what is good and what is right for our children. Hindi lang yung dahil mahina sila, bata sila, ay gagawin lang natin silang slaves. Mga tandaan nyo, anak nyo din sila. Kung nanggaling man tayo sa ganung buhay, no, then change it. Palitan natin. May Diyos po tayo na matatakbuhan, na siya po ang ating mahilingan ng pagbabago ng ating mga magulang o sa ating mga anak. No? Yeah. So, I believe na by God's grace, things will change if we allow God to interfere or come in between our lives. No? Kapag may nag-away na yan, oh God, kayo na pumagitna. Pag-pray na kayo. Ayan. Alam niyo kapatid, alam mo yung tawag nito, yung hablutan na ako ng kandon, ng tawag nito, yung belt, no? Napaluhod ako eh. Tapos akala na nagdadasal ako, napatigil. Napatigil yung hablot. Tapos itinuloy din kasi alam niyo nagkukunwari lang ako. Pero makita niyo yun when kung sana totoo yung ginawa kong ganun, siguro hindi natuloy na natamaan ako ng belt. Sininturon ka pala. Pero mga kapatid, prayers for your parents or prayer for children than when it comes to obedience. Mahirap talaga when it comes to that. Kasi mayroon din silang sariling isip, may sariling isip. But when it comes to obedience, Lord, tama ba to? We always ask God. Kaya nga maging mahinahon tayo eh. In all things maging mahinahon tayo. Hindi yung kaya naman marami tayong mapag-aralan bilang magulang at bilang anak eh. Pero ito kasi yung isang commandment sa ating mga anak o sa atin din maging masunurin. Kasi po this is the first commandment ng Diyos sa mga tao eh. For the people is to honor one another, and to have that honor is that we have to obey one another or have to obey our parents. Kasi alam mo kapatid, hindi naging maunlad ang Israel if they were not obedient to their parents. Ang pamilya or the society who does not obey, there is always a failure that comes. Kaya makita natin dito. Kaya makita natin ang bansang Israel is maunlad because they know how to obey. When they obey their parents, they are obeying God. Yun lang ang dapat natin tingnan. Yeah. All right. Any more questions? Yes. That's it. Okay, Pastor. Thank you so much. Thank you sa message. Mayroon dahil dyan sa pag-obey nyo, ay yan. mabibigyan kayo ng biyaya. Blessing. Biyaya ng Diyos. Ayan. May blessing. Mga biyayang galing kay may sulat dito sa akin na may sulat pa. Brother Ramon and Sister Karim, please turn on the spin of wheel. Dahil magpapasabog daw si Jeremiah. Kasi birthday niya pala ayun sa naman. Jeremiah's birthday. Nako, matutulpo na naman ako nito, Pastor. Mapapatulpo na naman ako rito eh. Ikaw naman. 40, ilan ba to? 47 yung nandito sa listahan. Baka mamaya, parang ayoko na tuloy eh. Ayaw mo na? Oo, kasi pagka tuwing may ganito, ang daming
maraming protestante rito pagka may paroreta, kaya yung si Roreta sinunog ko na eh. Ayan. Kaya wag na lang tayo magparoreta. Paano nga? Anong gagawin natin? Ang hirap kaya magsulat. Unahan yan. Sinunog ko na si Roreta eh. Sinunog mo na ba? Oo. Kasi pagka nagpaparoreta ako, ang daming mga protestante rito. Pagka ganyan sila na lang. Ganito na lang. Sa mga nakikinig sa atin, ako ang bubunot. Ayun. Mainam pa siguro. May listahan ka ba dyan, Pastor? Mahirap na. Baka ako na naman ang mababatikos kasi rito. Mahirap na. Sasabihin, maraming keso-keso ako raw ang magulo. Kita nyo. Kaya nadadala na ako. Kung hindi natin magagawa ngayon, maybe tomorrow. Tomorrow na lang. Tomorrow na lang. Sige. Para gagawa ako ng paraan para sumabog. I would like to congratulate Golden State. Talaga nanonood ka pa rin. Tinuluyan mo rin. Panalo sila? Nanalo eh. Tapos na hindi ko nakita eh. May replay naman eh. Tignan mo na sa YouTube. Baka yung replay doon matalo eh. Anyway, to all our listeners, hayaan nyo po, gagawa kami ni Jeremiah ng paraan para po namin po kayo mapapasiyahan at mabibigyan ng pagkakataon pong mabiyayaan din po. Maybe in other ways, maybe in other forms. No? Hayaan nyo po, may naiisip na akong paraan. Baka mag-aeroplano lang ako papunta dyan. Dito ba celebrate ni Jeremiah yung birthday niya? I don't know. Magpapaluto na lang ako ng pansit dito. Are you coming tomorrow? Jeremiah? Dadala na lang ako ng... Hindi pa. Sa linggo na lang daw siya. Okay. Nakakast yung paa niya eh. Ay, oo nga pala. Pero sasama siya sa Saturday. Bubuhatin ko nga eh. Bago yung cast niya eh. Anyway, sige, kung wala ngayon, baka bukas. Na lang. I will think of something na paano namin po kayo Si Caselso, di ba? Isip ka ng marami mga tanong. Yan. Questions na lang. Question. Yan. Tungkol dito sa iyong question. Kasi ayoko na magparoreta, Pastor. Sinunog ko na yung roreta namin. Tungkol na lang dyan sa iyong iyong devotion. Yan. Wala akong maisip na tanong ngayon eh. Oo nga, tungkol sa devotion mo. Bukas na lang siguro. Bukas na lang. Sige, pray na tayo muna bago tayo magpaalam. Wala na bang mga tanong dyan? Wala na po. Meron pa ba? Uwanin. Andyan si Arlene, sabi niya. Hindi na daw kayo nagkikita kay Kanungay. Pastor, pumunta rito yan bukas. Hindi naman bukas. Hindi ba sabi niya bukas? Marami tayo. May mga tao dito. Oo. At pupunta raw rito ng Friday yan kasama ni kasama kaibigan niya? Si Alice. Baka pupunta sila ng pupunta sila ng kusina. Ganun ba? May kasama ko bukas si Mang Celso eh. Oo nga eh. Yeah. Ano bang lulutuin nyo para alam kung sasabihin ko sa inyo? Nax. As usual. As usual? Gulay. Alam mo naman. Yun, sabi ko sa inyo. Gulay. Gulay lang tayo. Nax. Gulay pero nasa ilalim. Lechong kawali. Anyway. Lechong kawali. Happy Father's Day po sa mga ating pong nakapakinig. Alam ko, I might be, tawag dito, ako pinapatama ko talaga sarili ko. No? And I hope the fathers also and parents would see na mayroon din tayong maaring pagkakamali. But yet, this message goes to both. Kasi father and parents have to have
have a wonderful relationship with one another. One another. Uh, we know when to ask them. We know when kung ang mga anak natin ituro, kasi importante ituro natin talaga salita ng Diyos kanila upang sa ganun nga ay ang ating relasyon sa bawat isa between father and daughter and son, mother and husband and to the children ay maganda ang relasyon natin sa isa't isa. Tandaan natin darating ang panahon, mga kapatid, sabi ng Bible, the father is going to fight with the son and the daughter to the mother, magkakaaway ang mga pamilya. Sana wag tayo pong darating sa mga bagay na yan dahil lang po sa ating kagustuhan. Dapat ang kagustuhan ng Diyos ang ating sinusunod. Amen. No? So maraming salamat po sa inyong lahat at tayo po ay muling magtapos po sa panalangin. Okay. Ama namin Diyos, muli naman po kaming lumalapit sa inyo. Ito nga ang isang bagay na napakahirap gawin sa isang buhay, yung pagsunod, to obey. Yet, Lord, we find ourselves obeying other things. But when it comes to you, napakahirap. But yet, Lord, because of your grace, love, and mercy, Lord, patuloy niyo po kaming pinagbibigyan. At inaasahang makita namin ang katotohanan ng paano po pagsunod, lalong-lalo po sa inyong mga salita. Gaya po nangyari po sa buhay ni Lot, napakasimple lang po, huwag lumingon, yet lumingon siya. At yun po nangyari po sa kanya. Sana po huwag mangyari po sa amin to. Hindi nga kami magiging bato na asin kapag di po kami sumunod. Ngunit Lord, there is always the consequence and the precautions when we disobey you. At sana po, ito po ang maging aral po sa aming lahat, pati sa aming mga anak. Ito po ituturo namin sa kanila na na kailangan sumunod kami sa mga alituntunin ninyo. Yes, Lord, mahirap din po sumunod, yet sa tulong ng iyong banal na Espiritu, bibigyan kami ng kaliwanagan, katotohanan, kung bakit po kami susunod, ay upang sa ganun nga po ay mabigyan kayo po ng kaluguran. At upang sa ganun nga Panginoon ay you would also favor us. Salamat o Diyos sa mga salita ninyo na amin pong napagbulay-bulay ngayong araw na to, lalong-lalo po sa salitang pagsunod o obedience and honoring. Ay sana po lagi pong nangingibabaw o lagi po naming maalala yan sa tuwi pong kasama po namin ang aming mga anak at ang aming mga magulang. Purihin ka at salamat sa iRadio, sa tulong po ni Brother Ramon at Sister Karim. Pagpalaan niyo sila, Panginoon, at sa kanilang pong mga ginagawa na may pagpatuloy po na maipadala ang magandang balita po sa sanlibutan. Purihin ka at patuloy dalangin namin sa matamis na pangalan po ni Jesucristo. Amen. 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 Okay. So, magandang araw po sa inyong lahat and have a nice weekend po dyan sa Pilipinas. Yes, Okay. thank you, Pastor. See Sige, you Pastor. See you sa Saturday, no? bukas. Bukas pala. Okay. Sige. Okay, Okay bye-bye. pa. God bless. Good night. Bye. Bye-bye. Good night. Pastor James Valdez, maraming salamat sa inyong mensahe at tungkol sa obey your parents. Mahirap, ito ang pinakamahirap sa lahat eh. Minsan, hindi pa naging na natin dito topic minsan yung I think si Pastor Maridet ata yung nag-share niyan. Ang tanong, dapat ba daw natin laging susundin ang ating mga magulang? I think yung Mother's Day ata yun eh. Hindi ako nagkakamali. Sinagot niya, hindi lahat. Yeah. Hindi lahat susundin. Ang sagot niya, kung ito ay mapipigilan siya sa pag-worship sa Panginoon, hindi niya susundin ang kanyang magulang. Yeah. Natandaan mo? No? Yeah. So it's the same thing, itong tanong natin ngayon, na kapag ang magulang natin mali ang sinasabi o tinuturo sa atin, bakit mo nga naman susundin? Katulad ng sinasabi ni Pastor James. Ano? So ang kukunin mo lang yung mga mabubuting bagay na ipag-uutos ng magulang. Pero kapag
yung mali, Huwag mo susundin. huwag mo susundin. Siyempre. So it's not all the time na susundin natin ng magulang at yung mga mabubuti o tama lang ang dapat natin sundin sa kanila. Alright? Okay, tayo'y magpapaalam na at it's so good na medyo maaga rin tayo nakakatapos kahit pa paano din so we can recover. Ito kasing linggon to hanggang next week. Baka the whole month of June talagang busy kami ngayon. So, pagod ako parati. Pagkapagod ako, ang hirap. Okay, batiin muna natin yung mga nag-check-in kanina. Sige. Si Tita Connie. Ayan, Tita Connie, thank you. Ayan, si Tita Connie po nag-donate po ng... Ayan, may mga ano yan. At saka yung mga kasamahan si niya. Tita Angie. Angie ba yun? Thank you sa inyong donasyon. Okay, Vicat Mendoza, Ate Berna, Pastor Hugh Espolon, si Arlene Tiago, nandyan siya kanina. Hello, Arlene. Vic, sino pa? Yun, so far yun lang. Yan. Okay. Okay, maraming salamat po muli. Dulce Solis, of course. Yan. Ayan. Nandiyan po. Nabanggit ko si Dulce. Si Dulce. Pero hanggang bukas po Pastor muli. Medina din, yan. Pastor Henry. Kasi kanina nanonood din siya ng basketball eh. Ganon? Pastor Medina? Basketball ng dito? Celtics? Doon, ewan ko kung ano yung pinapanood niya doon. Celtics kasi pinanonood ni ni Pastor Chanes. Hindi, iba yung pinapanood niyang basketball. Baka PBA doon sa atin. Hindi, ewan ko. Okay, paano yan? Papaalam na tayo. Ano daw? Sina? Hindi, yung hinahanap nila si Roreta. Wala na po si Roreta. Wala naman nakalagay hindi, tinapon ko. Nandito may lumagpas. Wala. Wala na si Roreta. Pinunit ko na. Hanggang bukas po muli. Makasama natin si Caselso de Jesus. Ang hari ng Kuntiman para awitan tayo sa araw ng mga tatay. Yung mga tatay dyan, kung merong gusto nyong isama dyan sa inyo, naku, batiin natin yung mga tatay bukas. Kung meron kayong mga tatay dyan na... Oo, sinong... Diba? Dapat batiin natin yung mga tatay natin. Buhay man o patay na, siguro it's about time na bigyan natin sila ng papuri sa bukas. Yan. At kakantahan naman tayo ni Caselso. Ni Caselso de Jesus. Okay. And, of course, bukas pa yung birthday ni Pastor Sunny? Sa Sabado. 18. Wala tayo na Sabado. Magkakasama naman tayo noon. Hindi, I mean dito sa programa. Bukas babatiin natin. Bukas is babatiin natin siya. Ayan. Kasi siya ang ating speaker. Speaker natin. Diba? Ayan. Maraming kaganapan bukas. Exciting. May mga handa tayo bukas. Wow! Talaga lang? Meron? Hindi, order nga ako ng Siyempre, pupunta si Caselso. Umorder ka na maaga. Gugutumin yun. Kung gugutumin yun, mahirap ako kumanta yun. Tsaka baka ninervyusin siya. Hanggang bukas po muli. Maraming salamat po. Kita-kita tayo. Please click like and subscribe po ang iRadio sa YouTube channel. And also, Covinas for Christ. Ganun din po. I-click like and subscribe din natin ang kanilang mga segments. Also, yung cross-culture, Brother Toots and Sister Oyi Sarcos. Cross-culture West Covina. Punta natin kanilang YouTube channel, panoodin natin, thumbs up, click like and subscribe din para naman may promote din yung kanilang YouTube channel. Until tomorrow, ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Ang pagsunod sa magulang ay tanda ng anak na magalang. Good night. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye. Bye.
Alam niya mahirap ang tatahakin niya. Sa krus tayo'y kanyang tinubos, kanyang tugoy doon umagos. Tanging sa'yo, sa'yo ilalaan ang buhay ko, pagkat walang iba dito sa mundo ang may pag-ibig, pag-ibig na gaya ng sa'yo. Kaya naman sa'yo lamang magpupurit, maglilingkod mula noon hanggang ngayon. Dakila ka habang panahon. Sa krus kami iyong tinubos, iyong tugoy doon umagos. Tanging sa'yo, sa'yong ilalaan ang buhay ko, pagkat walang iba dito sa mundo ang may pag-ibig, pag-ibig na gaya ng sa'yo. Panginoon, salamat sa pag-ibig mo, kahit kami makasalanan, kami pinili mo. Iyong pagmamahal sa amin laging tapat, hindi ka nakukulang at lagi kang sapat. Tanging sa'yo, sa'yong ilalaan ang buhay ko, pagkat walang iba dito sa mundo ang may pag-ibig, pag-ibig na tanging sa'yo, sa'yong ilalaan ang buhay ko, pagkat walang iba dito sa mundo ang may pag-ibig, pag-ibig na gaya ng sa'yo, pag-ibig na gaya ng sa'yo. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.